Magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayo na makiisa dito sa Soldiers of Christ Healing Ministry. Naniniwala po ba kayo na kayo ay gagaling sa iba't ibang mga karamdaman? Lalo tikit sa mga karamdamang di na nakaya ng medisina, pati na rin po bisyo at addiction. Ito po ngayon ang ating mapapakinggan sa ating mga sharer sa kanilang mga karanasan tungkol sa ating Diyos na tunay na buhay at kumakalinga sa ating lahat. Nagkaroon ako ng karamdaman na maraming karamdaman na hindi ko maintindihan kung paano mabigyan ng lunas. Doktor, kung ilang beses, nung hindi ako mapagaling ng doktor, pumunta ako ng albularyo. Umabot sa 100,000+ ang gastos ko dahil ang albularyo ay very demanding sa mga ibabayad sa kanila. Hindi pa rin ako gumagaling. Nung mag-15 days ako, nung last Wednesday, sabi ko, makapunta nga muna ng Divisoria. Dahil ako kahit sa bahay, 30 minutes lang na ikot-ikot sa bahay, nagkikirutan na ang talampakan ko, ang binti ko, at parang mauupos akong kandila. Yan ay dinanas ko for 4 years. Pero nung 15 days kong healing, tapos na, gumala ako sa Divisoria, ginalugad ko ang buong Divisoria, tawid dito, tawid doon, ikot dito, ikot doon. Hanggat umabot ako ng Quiapo, wala akong naramdamang kirot sa aking talampakan, kirot sa binti ko, kirot sa aking body. Wala na. Ako po si Brother Ramon na isang addict po. Isang tupa na naligaw ng landas. Sugapa sa alak, sigarilyo, nagsasyabu, marijuana, nagagamot. Lahat po, binisyo ko. At sa ngayon po, hindi ko alam kung paano nagawa, kung paano nangyari sa akin. Ang lahat, nawala pong bigla. Pinagpupuri ko at pinagpapasalamat lahat. At ako po ay may covenant kay Lord. Tuluyan ko pong tatalikdan ang lahat ng nagawa kong mga kasalanan. At ako, itutuloy ko po ang paghahayo ng ating mahal na Inang Birhen. Araw po ng August, ang anak ko po ay mayroon din po yung sakit na sa baga. Nag-a-apply po siya ng trabaho, pero hindi po siya makalis. Nakikita po kasi yung tugat niya po sa baga. So sabi ko po sa ating Panginoon, Lord, ibigay mo lang po ito hinihiling ko para sa anak ko. Makatrabaho lang po, makaalis lang po. At ito po, i-covenant ko po sa inyo, ting unang Lunes overnight vigil, yun po, 3 beses po akong umattend dito sa 3 beses na overnight vigil. Kinabukasan po, binigay po sa aking anak ang kagalingan na ayon na nag-apply po muli sa tatrabaho. Ayun po, in-x-ray po siya. Wala pong nakita ang kanyang peklat sa baga. Pinagaling na po at ngayon po ay nakaalis na po ang aking anak sa noong August 11. Papuntang ibang bansa po. Di na panalampasin, di na pahihintayin, pagpupuri sa iyong ngalan, walang pag-aalinlangan. Na ako talaga ay may sakit na sinusitis na grabing-grabe. Pag yun ay sumumpong, ang ilong ko ay namamaga, tapos ang noo ko ay sumasakit. Itong 2002, inakatan ako ng Mama Mary sa akin tahanan kasi ako, isa akong naglilingkod sa tao na isang labandira. Dukha ako, mahirap. Tapos sabi ko, o sige, iakyat ninyo. Tapos ito, yung karamdaman ko na sinusitis, talagang pinagaling ni Lord sa pamamagitan ng aking pag-fasting, pag-vigil overnight, at pag-Sunday gathering. Noong revival po, nandito po kami ang aking anak. Noong 16. Sabi ko sa kanya, anak, kasi tuwing Risti, nandito kami, tuwing linggo, nandito kami, Panginoon. Nung linggo na yon, revival natin. Pagdating sa amin, sabi ko sa anak ko, anak, akit ka las taas, magpapahinga ka. Na ang ginagawa ng anak ko, anak, ang awit ng pastol, ihanda mo, pag humahiga ka, nandiyan lagi sa uluhan mo.
Magrosary ka, anak. Pagdating ko galing sa school, nandiyan mga alas 6, mga alas 7 na ng gabi. Sabi ko, na, kumusta? Mas sumasakit-sakit ang tiyan ko. Tinakbo ko sa San Lorenzo Ruiz Hospital ang anak ko. Walang isang oras lumabas ang aking apo, baby boy. Panginoon, nandyan ngayon. Dinala ko ang anak ko at apo ko, purihin ang Panginoon. May imposible ba sa Diyos? Narinig po natin sa ating mga sharers na walang imposible sa ating Panginoon. Tumawag lamang po tayo sa Kanya at manalig ng taos-puso. At ang mga himala at pagpapala ay dadaloy sa ating buhay. Si Sister Lita po ay pinagaling sa malubhang karamdaman dahil mayroon siyang misyon na gagampanan. Ayaw sana niyang bumalik sa Amerika, subalit sa kanyang pagtugon, mayroon na po tayong healing ministry ng Soldiers of Christ USA chapter. Kaya nga mga kapatid, bilang lingkod ng Diyos, kinakailangan sumunod tayo sa ating covenant. Covenant ko sa Kanya nung ako'y paralyzed, alam nyo lahat yan. Yung mga nakakakilala sa akin, tinawag ako ng Diyos, nakahiga, plastado, hindi ako nagsasalita. Nawala na ang pananalita, ang dila ko umurong na. Ang pangako ko sa Diyos, buhayin mo ako, Lord. Mama Mary, please, iparating mo kay Jesus ang kagalingan ko at maglilingkod na po ako sa Kanya. Dati matigas ang ulo ko. Dati napakawalang hiya kong ina, napakawalang hiya kong asawa. Pero nung pinagaling ako ng Diyos, lahat ng kabulukan ko sa buhay, lahat ng mga kasalanan ko, lahat ng mga ugali ko masama, pinagaling din ng Diyos. Amen? Pero minsan, umaayaw na po tayo. Minsan, nagrereklamo na tayo. Hindi po ganoon ang lingkod ng Diyos. Kinakailangan, ano man ang mangyari sa buhay natin, tuloy-tuloy ang paglilingkod. Amen? Ako bilang isang alipin ng Diyos, hindi ko na po gusto na pumunta sa Amerika na yan. Naranasan ko na noong 2007. Pero sabi ng servant leader natin, Brother Ting, pumunta ka ng Amerika. May aayusin ka doon. Nasyak ako. May aayusin daw ako doon. Buhay. Buhay ang binigay ko sa iyo. Kaya kailangan sumunod ako. Amen? Kaya palakpakan natin si Lord. Salamat sa mission accomplished. Sa 3 buwan ko doon sa California, napakarami po ang ginawang himala din ng Diyos. Maraming problema ang nasolve. Maraming may sakit ang gumaling. Bilang isang adakot na alabok, makasalanan, isang alipin ng Diyos na walang kabuluhan, ginamit niya po ako doon. Ang lahat ng papuri, pasalamat at parangal ay muli ko'y binabalik sa ating Diyos na buhay. Amen? Talikuran po natin ang ating mga kasalanan at gawing number 1 ang ating Panginoon sa ating buhay. Ito po ang susi sa matiwasay na pamumuhay at darating ang maraming blessings sa atin. At kahit na may mga pagsubok, nariyan po ang patnubay ng ating Diyos, kaya't dito'y masaya sa Soldiers of Christ. Hindi lamang po sa mga awitin, kundi sa pagsasayaw, sapagkat ang Diyos ay buhay. Ang ating head servant na si Brother Ting ay magbibigay po sa atin ng inspirasyon upang mapagtibay ang ating pananalig sa ating Panginoon sa pamagitan po ng mga teachings mula sa salita ng ating Diyos. At kung kayo po'y may mga karamdaman, buksan po ninyo ang inyong puso at makiisa sa panalangin ng ating head servant o pwede po kayo mag-text upang maisama po ang inyong pangalan, ang inyong prayer request dito sa Healing Ministry. Holy Spirit, come, make my ears to hear, Make my eyes to see. make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Sabihin mo natin, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Pala po ulit ating Diyos. Siya'y laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingi. Ang mga daing niya ay diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya rin dahilan sa paglalayo ninyo. Panapanatan sa dalan Diyos. Kaya inuulit ko sa inyo, dalawang klase ang buhay sa lupa. Buhay physical body, spiritual life. Buhay langit, buhay lupa. Dalawang buhay ang taglay nyo, amen ha? Baka kala nyo isang buhay lang kayo. Ang mga hayop may buhay, may espiritu din yan. Kaya hindi katulad ng espiritu natin. Amen ha? May isip na bagay yung hayop. Pero hindi katulad ng espiritu galing sa Diyos. Kaya tayo, yung espiritu niya na binigay sa atin ng Diyos sa buhay, galing sa Kanya, hininga niya mula sa Diyos. Kaya kayo, may hininga kayong hiningang Diyos. Breath of God. Hello. Kaya pag huminga kayo, nalingkod kayo ng Diyos sa buhay, ang hininga nyo, hiningang Diyos. Amen. Hallelujah. Subukan niyo, pray open yung mga ano. Di ba dahil nga? Dalawang buhay meron kayo. Buhay Diyos, buhay lupa. Hindi alam ng tao. Binabastos ang katawan ng lupa na yan na dapat sana pagyamanin. Pagkalabi ng pag-ibig sa Diyos sa buhay. Ang ginagawa na iba, halos sirain na, wasakin, sa alak. Yung gin, ginagawang tubig. Yung sigarilyo, ginagawang shampoo. Hindi ba tigil yun? Pasyal dito, pasyal dun. Lahat ng bagay na bisyo sa lupa na binigay ni Satanas. Lahat gamit ng tao. Kaya nga tayo, pag tayo na-bless na, sabi nga ng Panginoon nyo, sino man wawasak sa templo niyan, wawasakin ng Diyos. Kaya lahat nyo, pag may mga bisyo kayo, lahat, wawasak ang katawan. May sakit, may problema. Lalo yung bisyo sa sugal. O Panginoon ko, ginagapos si Satanas siya. Makikita mo si Brother Rod, Padres, ano? Nakagapos yan. Hanggang magkaiwalay sila mag-asawa. Hanggang yung kanyang kita sa Pepsi Cola. Lahat yung wala siyang maipakain, lahat dadali niya sa sugal. Inuutusan siya ni Satanas. Magsugal ka, magsugal ka. Iba-iba naman ang tali ni Satanas. Sa sugal, sa alak, ating kumpare ko nga. May sakit na sa tayo. Bali na mamatay. Basta umiinom. Ay, ganyan kasi mamatay siya. Kasi adik nga. Alcoholic, sugapa na sa alak. Kaya karamihan ang tungo nyo sa impyerno ang baksak. Doon iiyak siya, niiyak. Sana sabihin niya, sana sumunod na ako kala Brother Ting. Sana binago ko na sarili ko. Paano napailalim sa galaw ng kadiliman. Sa paglilingkod nyo kay Lord, sa pagpupuri nyo kada linggo, pagbibigay nyo ng Sunday fellowship, lalaya ang maraming nilikha. Ang Diyos ang magpapalaya sa inyo. At kayo babaguhin ng Diyos sa buhay. Kahit salbahe kayo, bababay din kayo ng Diyos sa buhay.